sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Naniniwala ka ba sa tiktik? Sinasabi na sila ang uri ng nilalang na nambibiktima ng mga buntis at ng sanggol na nasa sinapupunan nito. Madalas sa probinsya natin naririnig ang kwento tungkol sa kanila. Pero sa dami na ng kwentong narinig natin tungkol sa mga tiktik o iba pang mga aswang ay wala pa ring matibay na ebidensya kung totoo ba sila at kasama natin silang nabubuhay dito sa mundo. Dear Papa Dudut, magandang araw po at sana po ay mapili mo ang sulat ko sa inyong programa. Alam ko na hindi na bago ang kwento ko dahil marami na rin ang sumulat na nabasa mo tungkol sa tiktik. Pero gusto ko pa rin itong i-share kasi ang experience ko na ito ay talagang nagbigay ng takot sa akin at sa aking pamilya. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Ses. 25 years old na ako at nagtatrabaho dito sa Laguna. Bago pa lamang ako rito at medyo nangangapa pa ako. Matagal din kasi akong nasa province namin at doon ako unang nagtrabaho. Pero dahil sa isa kong friend na nagsabi na may okay na trabaho dito ay sinubukan ko. So far ay okay naman talaga, Papa Dudut. Mas malaki ang sahod dito kumpara sa work ko sa probinsya namin. Mas lalaki pa kapag masipag ka. Pero hindi tungkol sa lugar na ito ang ikukwento ko, kundi doon sa probinsya namin. Nangyari yon noong teenager pa lamang ako at nag-aaral ng high school. Bali 4 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Ang nanay ko ay sa bahay lamang at siyang nag-aalaga sa amin. Si tatay naman ay isang foreman. Masasabi ko na kahit papaano ay nakakaraos kami sa buhay sa araw-araw. Sapat ang sinasahod ni tatay para sa aming lahat. Ang bahay namin ay gawa sa plywood at dingding, tapos yero ang bubong. Yung ibabang bahagi ng bahay namin ay hollow blocks. Meron yung 2 kwarto, isa para sa aming magkakapatid at ang isa naman ay para kina nanay at kay tatay. Pangatlo pala ako sa aming magkakapatid. Ang panganay namin ay si Kuya Theo. Noong time na nangyari ang kwento ko ay nagtatrabaho na siya sa Pasay City sa isang kilalang call center company. Buwan-buwan ay nagpapadala ng pera si Kuya Theo kina nanay para pandagdag sa mga panggastos namin sa pang-araw-araw. Responsable si Kuya Theo at nag-promise siya noon na kapag nakaipon siya ng pera ay mag-a-abroad siya para mas lumaki ang sahod niya. Pagkatapos ay siya na raw ang magpapaaral sa akin at sa bunso naming kapatid. Ipapaayos niya rin daw ang bahay namin kasi matagal na yung pangarap ni nanay. Sa madaling salita ay maraming pangarap si Kuya Theo. Marami siyang mga gustong gawin, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa amin, Papa Dudut. Mabait siya at kahit nung kasama pa namin ay talagang mapagbigay si Kuya Theo. Nag-sacrifice din siya at hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral niya sa college para mag-giveaway sa pangalawa naming kapatid na si Ate Era. Kaya sa lahat ng kapatid ko ay si Kuya Theo ang pinaka-paborito ko. Kapag wala akong load ay sa kanya ako nagsasabi at pinapadalhan niya ako. Kapag may kailangan sa eskwelahan o activity ay kailangan ng pera ay siya rin ang nagbibigay sa akin. Hindi ko na nga rin alam kung paano ba napagkakasya ni Kuya ang sinasahod niya sa pansarili niyang pangangailangan at sa amin. Kaya sobra akong humahanga sa kanya. At sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng work ay siya ang gagayahin ko. Kumbaga si Kuya Theo ang naging idol ko noon. Habang nagtatrabaho si Kuya Theo ay nagkaroon siya ng girlfriend, si Ate Isa. Sa video call namin siya unang nakilala at maganda siya, Papa Dudut. Mukha rin siyang mabait. Sinabi ni nanay sa amin na sana'y huwag munang mag-asawa si Kuya Theo
Baka raw kapag nagkaroon si kuya ng asawa ay hindi na nito magawa ang plano nitong ipagawa ang bahay namin. Ang sabi naman ni tatay kung sakaling mangyari man yon, na mag-asawa si kuya na hindi pa nagagawa ang plano nito para sa aming bahay ay ayos lang. Nakatulong na raw si Kuya Theo sa amin ng ilang taon at para sa kanya ay okay na yon. Sa ako mag-aasawa si Kuya Theo ay wala na raw kaming magagawa para pigilan pa yon lalo na at nasa tamang edad na si kuya. Ganon ang sinasabi ni tatay. Naintindihan ko naman si nanay kung bakit ganon siyang mag-isip. Siyempre pinangakuan siya ni Kuya Theo at umaasa siya na matutupad yon. Pero may point din naman si tatay, kaya wala akong kinakampihan sa opinyon nilang dalawa. Una naming nakilala si Ate Isa noong isama siya ni Kuya Theo sa bahay namin kasi birthday ni nanay. Doon namin nakita na mabait talaga si Ate Isa. Mahiyain siya at tahimik. Sa bagay, gano'n naman talaga kapag bago pa lamang nakakilala. Saka nahihiya rin siguro siya kina nanay at kay tatay. Narinig ko pa nga na kinakausap ni nanay si Ate Isa. Isa, huwag ka muna magpapabuntis kay Theo ha. May pangako pa kasi yan sa akin na ipapagawa itong bahay namin. Ang sabi ni nanay kay Ate Isa. Naku, wala pa po sa plano namin yun. Saka alam ko rin po na plano na ni Theo ang mag-abroad. Nag-aasikaso na nga po siya eh. Ang tura naman ni Ate Isa. Nagulat ako nang malaman ko na nag-aasikaso na si Kuya Theo sa pagpunta niya sa ibang bansa. Kahit si nanay ay nagulat din kasi walang nagbabanggit ng ganoon sa amin. Talagang nadulas lang si Ate Isa na sabihin yon at baka akala niya ay alam na namin. Kaya si Kuya Theo naman ang kinausap ng nanay namin. Tinanong nito kung totoo ba ang sinabi ni Ate Isa na nag-aasikaso na ito para makaalis. Inamin naman ni Kuya Theo na totoo ngayon at ang gusto niya raw ay kapag malapit na siyang umalis bago niya sabihin sa amin yon. Si nanay na gustong makaalis si Kuya Theo ay nag-iisang umiyak sa aming lahat. Siguro ay nami-miss niya agad si kuya. Siyempre, iba pa rin yung nasa Pilipinas lamang. Anytime kapag meron siyang libreng araw ay pwede siyang umuwi sa amin. Kapag nasa ibang bansa na siya nagtatrabaho ay hindi na pwede ang ganon, papadudot. Biniro pa nga ni Kuya Theo si Ate Isa na bakit naman sinabi nito kaagad ang pag-alis niya. Nagsorry naman si Ate Isa at tama nga ang hinala ko kasi ang sabi niya ay hindi niya alam. Dahil sa nakakatawang nangyari na yon ay unti-unti nang naging magaan ang loob ni Ate Isa sa amin. Doon na rin sila natulog ni Ate Isa at Kuya Theo. Magkakasama kami sa isang kwarto at katabi ko si Ate Isa. Nagkaroon din kami ng chance na magkakwentuhan. Ang naging topic namin ay kung ano ang gusto kong maging trabaho. Ang sabi ko kahit na ano basta malaki ang sahod at hindi ilegal. Sinabi ko rin sa kanya na idol ko si Kuya Theo kasi grabe siya kung tumulong sa amin. Pinatunayan naman yon ni Ate Isa na thoughtful talaga si Kuya Theo. Tuwing monthly daw sila ay palagi itong may regalo. Kahit daw sinasabihan niya si Kuya na huwag nang magregalo ay hindi pa rin ito nagpapapigil. Hanggang sa napunta na sa iba ang topic namin. Napansin ko na sobrang probinsya nitong lugar ninyo, no? Hindi ba sa ganitong lugar ay may aswang? Yun kasi ang naririnig ko. Ang tura ni Ate Isa at tinatanong na rin niya kung meron bang aswang sa lugar namin. Sinabi niya na mahilig kasi siyang manood ng mga horror movies. Parang wala naman ate. Wala kasi akong naririnig na kwento na may aswang dito sa amin. Ang sabi ko. Sayang. Gusto ko sana makakita ng aswang. Wala pala dito. Nakatawang sabi pa ni ate. Seryoso ka ate? Gusto mong makakita ng ganun? Ako ayoko. Nakakatakot kaya. Ang tapang mo naman. Wika ko. Joke lang. Ayoko rin talaga. Okay na ako sa movies ko na lang sila nakikita. Baka himatayin ako o maihi pa ako kapag may naka face to face akong aswang. Sambit pa ni Ate Isa. Nang sumunod na araw ay umalis na sina Kuya Theo at nalungkot kaming lahat. Kasi sobrang bitin ng isang araw lang namin silang nakasama. Gusto sana namin na makasama pa siya ng mas matagal. Lalo na at alam na namin na paalis na pala siya para magtrabaho sa ibang bansa.
Dahil sa alam na namin ang nalalapit na pag-alis ni Kuya Theo ay palagi na siyang nag-a-update sa amin kung ano na ang nangyayari sa pag-aasikaso niya sa pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Naging friends na rin kami ni Ate Isa sa Facebook at nagkaka-chat na rin kami. Ang sabi pa niya ay may mga damit siya na hindi na ginagamit at ibibigay na lang niya sa akin yon. For sure daw ay magugustuhan ko ang mga yon kasi nakikita niya na parehas kami ng pananamit. Nakakatuwa lang na naging close kaagad kami ni Ate Isa. Ang sabi ko pa, kapag umuwi ulit si Kuya Theo sa bahay ay sumama siya para maipasyal ko siya sa magagandang lugar sa amin at pumayag naman siya. Hindi na namin namalayan ang paglipas ng mga buwan at sinabi na nga ni Kuya Theo na 2 buwan na lamang ay aalis na siya. Umuwi sila ni Ate Isa sa bahay nang sabihin niya yon sa amin lahat. Tinipon niya kami at sinabi niya ang bagay na yon, Papa Dudut. Akala namin ay yun lang ang sasabihin ni Kuya Theo pero meron pa pala siyang pasabog. Huwag sana kayong mabibigla lalo na kay nanay. Buntis po si Isa, pagsisiwalat ni Kuya Theo. Hindi makapaniwala si nanay, si tatay naman ay hindi na nagulat pa. Ako sa totoo lang ay natuwa ako kasi ibig sabihin ay magkakaroon ako ng pamangkin. Nainggit kasi ako sa mga kaklase ko na merong pamangkin na inaalagaan. Hindi naman umiyak si nanay pero halata sa mukha niya na halo-halo ang emosyon niya. Anong plano ninyong dalawa? Bakit naman ngayon pa kung kailan naman paalis ka na? Sabi ni nanay nang medyo kumalma na siya. Bago po sana ako umalis ay iiwanan ko si Isa dito sa atin. Masyado kasing malayo ang probinsya nila saka wala na pong nanay si Isa. Ang tatay naman niya ay may iba ng pamilya. Kaya makikiusap po sana ako na kayo munang bahala kay Isa habang nasa ibang bansa ako lalo na at buntis siya. Tapos kapag nakaipon na ako at nakauwi na ako ay saka kami magpapakasal ni Isa. Ang sabi pa ni Kuya Theo. Walang problema sa amin kung wala ng pamilya na pwedeng puntahan si Isa. Pero okay lang ba kay Isa? Tanong ni nanay. Napag-usapan na po namin yan at wala pong problema sa kanya. Huwag po kayong mag-alala kasi kahit magkaroon na kami ng anak ni Isa ay tutulong pa rin kami sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ang sabi pa ni Kuya Theo. Pero dapat ay si Isa at ang magiging anak ninyo ang top priority mo. Matagal ka nang natulong sa amin anak. Malaking bagay na yon para sa amin. Maraming salamat anak. Ang wika naman ni tatay. Naluha si Kuya Theo sa speech na yon ni tatay kasi naramdaman niya siguro na na-appreciate namin ang lahat ng tulong na ginagawa niya para sa amin. Kahit naman ako ay nagpapasalamat din sa kapatid ko Papa Dudut. Napakalaking tulong at sakripisyo ang ginawa niya para sa aming lahat. Mas lalo naman akong natuwa kasi doon natitira sa amin si Ate Isa. Mas magkakaroon na kami ng time na magkasama at magkakapag-bonding na rin kami everyday. Sinabi ko yun kay Ate Isa pero ang sabi niya ay kinakabahan siya kasi unang beses yon natitira siya sa bahay ng ibang tao. Ang sabi ko naman sa kanya ay hindi na kami ibang tao sa kanya dahil future wife na siya ni Kuya Theo. Kaya ituring na niya kami na pamilya niya at ganon din kami sa kanya. Sinabi ko rin na kung natatakot siya kay nanay ay hindi dapat siya matakot kasi mabait naman yon. Emosyonal at bungangera nga lang kung minsan. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at hindi na namin namalaya na sobrang lapit na ng araw ng pag-alis ni Kuya Theo. Nang umuwi si Kuya sa bahay ay kasama niya ulit si Ate Isa at dala-dala ang gamit ni Ate Isa. Ibig sabihin na yun na ang simula na makakasama na namin siya sa bahay. Nagkaroon din kami ng simpleng despedida party para kay Kuya. Nagkaiyakan pa nga kasi halos 2 taon din naming hindi makikita si Kuya Theo. Buti na labang din at uso na ng time na yon ng cellphone. Pwede naman namin siyang makausap kahit nasa malayo siya. Si tatay na lang ang nagatid kay Kuya Theo sa airport. Sobra kaming nalungkot lahat pero alam namin na gagawin yon ni Kuya Theo para sa aming lahat at lalo na kina Ate Isa at sa magiging anak nila. Dahil sa ako na ang unang naging ka-close ni Ate Isa sa amin ay kami na ang palaging magkausap. Ibinigay na rin niya sa akin yung pangako niya na mga damit niya na hindi na niya ginagamit. Marunong mag-makeup si Ate Isa at may mga makeup siya. Kapag wala akong pasok sa school ay tinuturuan niya akong mag-makeup, aniya.
Dapat daw ay matutunan ko na yon kasi pagdating ng college ay dapat naka-makeup na ako kapag papasok ako. Mas okay daw na matuto akong mag-makeup ng maaga kasi magagamit ko ang skills na yon para sa aking sarili at sa pag-present ko sa self ko sa ibang tao. Kung minsan din ay sinasamahan ako ni Ate Isa na mamasyal. Favorite namin magpunta sa malapit na dagat sa bahay namin lalo na tuwing umaga. Ayon kay nanay, maganda raw sa isang buntis na naglalakad-lakad sa umaga at naaarawan. Hindi naman niya masabi kung anong magandang dulot noon. Pero sinunod pa rin ni Ate Isa. Hindi rin kami nahirapang pakisamahan si Ate Isa kasi mabait talaga siya at ganun din kami sa kanya. Para bang napakatagal na namin siyang kilala. Kahit ang iba naming kapitbahay ay kilala na rin siya at kung minsan ay nakikipagchismisa na rin siya sa labas. Ilang buwan na nga ba ang tiyan mo, Isa? Tanong ng kapitbahay naming si Aling Monique kay Ate Isa nang minsan silang nagkausap sa labas ng aming bahay. 4 na po, sagot ni ate. Tapos 2 years pa bago bumalik sa Teo? Sayang at hindi niya makikitang isilang ang anak ninyo. Kailan ba kayo magpapakasal? Tanong ni Aling Monique na halatang chismis lang ang habol. Mag-iipon pa po sa Teo, pero balak na po namin yun. Tugon pa ni Ate Isa. Oo nga pala, mag-ingat ka. Buntis ka pa naman. Mainit ang mata mo sa aswang at tiktik. Nanlalaki ang mga matang wika ni Aling Monique. Meron po ba nun dito? Tanong ni Ate Isa. Pwedeng wala pero sa kalapit na lugar baka meron. Alam mo ba? Ang mga aswang ay malakas ang pang-amoy niyan lalo na sa buntis na kagaya mo. Daig pa nga nila ang mga chismosa kasi nalalaman nila kung sino ang buntis sa isang lugar. Ang sabi pa ni Aling Monique. Hoy Monique, huwag mo kang takutin niyang si Isa kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Singit ni nanay na narinig pa lang pinag-uusapan namin ni na Ate Isa at Aling Monique. Ang sabi ni Aling Monique ay nagpapaalala lamang siya. Concern lamang daw siya kay Ate Isa kasi may kamag-anak daw siyang dating habang nagbubuntis ay nabiktima ng tiktik. Kinain daw yung baby sa loob ng tiyan. Nang ilabas daw kasi ang baby ay patay na at halos tuyot na ang buong katawan. Sinabihan ni nanay si Ate Isa na huwag itong maniwala sa mga sinasabi ni Aling Monique. Sa tagal na raw niyang nakatira sa lugar namin ay wala itong nakitang aswang at tiktik. May mga kwento-kwento raw dati pero hanggang doon lamang at hindi naman daw napatunayan kung totoo. Hindi naman po ako naniniwala sa kanya, nanay. Mas naniniwala ako sa inyo. Ang sabi ni Ate Isa kay nanay. Mabuti kung ganon dahil kung ikaw ay maniniwala sa mga ganong kwento ay tatakutin mo lang ang sarili mo sa bagay na wala naman dito. Ang sabi pa ni nanay. Hindi naman sinabi ni nanay na hindi totoo ang mga aswang. Nakuha ko ang point niya na walang ganong nilalang sa lugar namin. Kahit ako ay mapapatunayan yon kasi simula nang magkaisip ako ay wala namang nabiktima ng aswang sa lugar namin. Papadudot kaya nga lumaki ako, naglalaro sa labas ng bahay. Kahit gabi na nang hindi ako natatakot na baka may aswang na kumuha sa akin. Mabilis na nasanay si Ate Isa sa buhay sa bahay namin. Minsan ay tumutulong din siya sa mga magagaan na gawaing bahay. 1 buwan lang ang lumipas simula nang doon na siya nakatira sa amin ay medyo lumaki na ang tiyan niya. Sinabi ko kay Ate Isa na excited na akong lumabas ang baby niya para meron na akong pamangkin. Gusto ko sana ay babae ang maging anak nila ni Kuya Theo para meron akong aayusan at tuturuan na mag-makeup kapag malaki na siya. Si Kuya Theo naman ay hindi pa kaagad nakapagpapadala ng pera dahil kakasimula pa lamang niya sa kanyang trabaho. Meron naman siyang iniwan na pera para pampacheck up ni Ate Isa. Sa unang check up ni Ate Isa hindi muna siya nagpa-ultrasound dahil kulang na sa budget. Sa susunod na buwan na lamang daw. Nang tanungin ko si Ate Isa kung anong gender, ang gusto niya ay lalaki. Yun daw ang gusto ni Kuya Theo. Nagpustahan pa nga kami kasi ang hula ko ay babae naman. 1 buwan na lamang at bakasyon na namin, papadudot. Excited na ako kasi hindi ko na kailangang gumising ng maaga para pumasok sa school. Mas marami na rin akong time para magbanding kami ni Ate Isa. Iyon nga lang ay araw-araw na akong mauutusan ni nanay. Pero mas okay na yon kesa sa 5 araw akong nasa school.
Dahil sa mainit na ang panahon na yon ay merong naisipan si Ate Isa. Sinabi niya kay nanay na ano kaya kung magtinda kami ng halo-halo sa harapan ng bahay. Napansin niya kasi na wala pang nagtitinda ng ganon sa lugar namin. Mas maganda raw na mauna na kami. Nagandahan naman si nanay sa ideya ni Ate Isa at pumayag siya kaagad-agad, Papa Dudut. Nang time na yon ay nakapagdala na si Kuya Theo sa amin ng pera at may parte sa pera na yon ang ginamit ni Ate Isa para magtinda ng halo-halo. May experience na raw sa ganung business si Ate Isa kaya kahit siya na lamang daw ang magbabantay, total ay wala siyang masyadong ginagawa sa bahay. Para makakilos pa rin si nanay sa bahay namin, ako naman ang nagsabi na tutulungan si Ate Isa para hindi siya gaanong mahirapan. Bumili na kagad si nanay sa palengke ng mga kailangan sa pagbubukas ng halo-halo. Si tatay naman ay gumawa ng lamesa para sa halo-halo business ni Ate Isa at ni nanay. Sa unang araw pa lamang ng pagbubukas namin ng halo-haloan ay medyo malakas na yon kasi wala kaming kakompetensya. Kasi kami ang unang nagbukas ng ganon sa lugar namin kaya sa amin talaga napunta ang mga tao kapag gusto nila ng halo-halo. Ako ang nagkakaskas ng yelo tapos kapag pagod na ako ay si Ate Isa naman. May malaking payong kami roon na parang pang beach kaya kahit tanghaling tapat ay hindi gaanong kainit. Tumatambay din ako doon para makakain ng libreng halo-halo. Pero hindi naman palagi kasi baka malugi kami. Ako pa ang masisi kapag nangyari yon, Papa Dudut. Nakakatuwa na kahit nasa bahay lamang si Ate Isa ay nagagawa niyang kumita. Hindi man ganong kalaki ang tubo ay ayos na yon kaysa naman sa wala. Ayos na rin yung pandagdag sa pang-araw-araw namin habang summer pa. Mas lalo ako nagkaroon ng time na tulungan doon si Ate Isa nang tuluyan na kaming magbakasyon mula sa school. Araw-araw kong tinutulungan si Ate Lisa at mas gusto kong gawin yon kaysa sa utusan ako palagi ni nanay at tatay. At least kapag inutusan nila ako ay meron akong dahilan para hindi sila sundin kasi tinutulungan ko si Ate Isa. Kahit may ilan na rin nagbukas ng halo-haloan business, sa lugar namin ay mas malakas pa rin ang sa amin, Papa Dudut. Siguro dahil kami ang nauna at mas masarap ang gawa namin ni Ate Isa. Isang tanghali nagbabantay kami ng halo-haloan ni Ate Isa. Sandali ako nagpaalam sa kanya para magbanyo. Sandali lang akong nawala at pagbalik ko ay may bumibili ng isang babae. Siguro ay nasa mid-40s ang edad niya. Hindi ko siya kilala at ang nasa isip ko ay bago siya sa lugar namin o kaya ay dayo. Hindi naman kasi ganong kalaki ang lugar namin kaya halos lahat ng mga tao doon ay pamilyar sa akin. Napansin ko na maghiliw na kinakausap ng babae si Ate Isa kasi nakangiti ito ng malaki. Nang lumapit na ako sa kanya ay doon ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Pang ilang anak mo na yan? Tanong ng babae kay Ate Isa. Una lang po, sagot ni ate. Babae ang magiging anak mo. Bilog na bilog ang tiyan mo. Wika pa ng babae. Ganun po ba yun? Pero sana po ay lalaki. Yun po kasi ang gusto namin ng asawa ko. Nakangiting wika ni Ate Isa. Maniwala ka sa akin at babae yan. Turad pa ng babae. Umalis na ang babae matapos itong makuhang halo-halo na binili nito. Sinabi ko kay Ate Isa na sana ay tama yung sinabi ng babaeng yon kasi babae talaga ang gusto kong maging anak niya. Mukhang nanghula lang naman siya. Hindi siya sure. Ang wika pa ni Ate Isa. Malay mo naman ate, manghuhula talaga siya. Pero ngayong ko lang siya nakita dito ha. Dayo siguro. Ang sabi ko. Baka napadaan lang at napabili. Sana bumalik siya o kaya ay sabihin niya sa iba na masarap ang halo-halo natin. Para mas maraming bumibili sa atin. Ang sabi ni Ate Isa. Maaga kaming nagsarado ng araw na yon dahil bandang hapon ay biglang sumama ang pakiramdam ni Ate Isa. Nahilo siya at sumakit ang ulo. Bago siya pumasok sa bahay ay sumuka siya, Papa Dudut. Nataranta kaming lahat sa mga nangyari kay Ate Isa at baka kung ano na yon. Dahil sa medyo malayong ospital sa amin ay tinawag ni nanay ang kilalang albularya sa lugar namin na si Aling Felicia. Matanda na siya at kapag nagkakasakit kami ay sa kanya kami nagpupunta. Lalo na kapag lagnat o kaya ay nabalian. Nang hihilot din kasi siya. Pag uwi ni nanay sa bahay ay kasama na niya si Aling Felicia at pinulsahan niya si Ate Isa. Ay kay Aling Felicia ay nabati si Ate Isa. May orasyon na ginawang albularya kay Ate Isa, may mga pausok effect din siya.
Meron ka bang hindi kilalang tao na kinausap ngayon? Tanong ni Aling Felicia kay Ate Isa. Marami po nagbebenta po kasi ako ng halo-halo sa labas. Tugon ni Ate Isa. Ganun ba? Mahirap palang tukuyin kung sino ang nakabati sa'yo. Ang turan pa ni Aling Felicia. Mahigpit na ibinilin ni Aling Felicia kay Ate Isa na huwag itong makikipag-usap sa hindi niya kilala. Okay lang daw yung maikling pakikipag-usap, huwag din daw itong magpapatapik at kapag may tumapik sa kanya ay tapikin din daw nito ng pabalik ang tumapik sa kanya. Dapat daw ay si Ate Isa ang huling tatapik. Sa tingin daw kasi ni Aling Felicia ay hindi basta-bastang bate o usog ang nangyari kay Ate Isa. Mag-iingat daw ito, lalo na at buntis ito. Nakita ko kay Ate Isa ang takot. Alam ko na hindi lang siya nag-aalala para sa sarili niya kundi para na rin sa anak nila ni Kuya Theo. Siyempre kung sakali na may masamang mangyari sa anak nila ay baka siya pa ang masisi ng lahat. Pero alam ko naman na sobrang maalaga si Ate Isa sa sarili niya at ginagawa niya yon para sa baby na dinadala niya. Kinagabihan ay tulog na ang lahat ng kasama namin sa bahay maliban sa amin ni Ate Isa. Nanonood kami ng TV at hindi kasi makatulog si ate kaya sinamahan ko siya roon, Papa Dudut. Alam ko na nag-aalala siya para sa anak niya. Ang sabi ni nanay ay magpupunta sila bukas sa ospital para ipa-check up si Ate Isa para makasigurado na okay lamang siya at ang baby niya. Hindi na rin muna namin yon sinabi kay Kuya Theo kasi baka mag-alala siya. Mahirap kasi na mag-isip siya habang nasa malayong lugar. Ate, naniniwala ka ba dun sa sinabi ng albularya na nabati ka kaya sumama ang pakiramdam mo? Tanong ko. Medyo, sa probinsya kasi namin ay may ganong klase. Kaya nga natatakot ako. Gusto ko na magpa-check up kasi gusto kong malaman kung okay ang baby ko. May pag-aalala ang sagot ni ate. Feeling ko ay okay naman siya. Pero sino kaya ang nakabati sa'yo? Sa dami ng bumili kanina ang hirap malaman kung sino. Ang alam ko kasi kapag nabati ka o nauusog ay magpapalaway ka sa nakausog sa'yo. Ang sabi ko. Ang sabi ko kay Ate Isa ay ako na lamang ang magbebenta ng halo-halo, total ay alam ko na kung paano yun gawin. Kasi palagi ako nanonood sa kanya. Parang hindi na kasi ligtas na humarap pa siya sa iba't ibang klase ng tao sa kalagayan niya. Ang sabi ni Ate Isa ay wala namang problema kasi binigyan na siya ni Aling Felicia ng pangontra sa usog. Naniniwala raw siya sa pangontra na yon. Naniniwala rin daw siya kina nanay na wala siyang ginagawa. Pero hindi naman niya kailangang gumawa o kumilos sa bahay. Kasi naiintindihan naming lahat na buntis siya. At kapag buntis ang isang babae kailangan talaga ng ekstrang pag-iingat, Papa Dudut. Sa sinabi niyo ni Ate Isa ay mas nakita ko ang dahilan kung bakit siya mahal ni Kuya Theo. Hindi lang siya maganda kundi maging ang ugali niya. Kaya hindi na nakapagtataka na ang bilis namin siyang nakasundo. Ang akala ko pa nga dati ay magtatarayan sila ni nanay kagaya ng napapanood ko sa mga teleserye na hindi nagkakasundo ang biyanan at ang asawa ng anak nito. Kinabukasan ay maagang umalis si nanay at Ate Isa at nagpunta sila sa ospital. Nagdasal ako na sana ay okay lang si ate at ang magiging pamangkin ko. Hindi na rin muna kami nagbenta ng halo-halo ng araw na yon kasi wala pang tiwala si nanay sa akin na ako ang gagawa ng halo-halo. Baka magkamali raw ako at may magreklamo pa. Habang naghihintay ako kina Ate Isa ay nakatambay ako doon sa pwesto namin ng halo-halo at harapan ng aming bahay. Nagsa-cellphone ako at busy ako sa pakikipag-text sa isa kong kaibigan. Siguro mag-iisang oras na ako roon nang may isang babaeng lumapit sa akin. Agad ko siyang natandaan. Siya yung babaeng bumili sa amin ni Ate Isa ng halo-halo na ang hula ko ay dayo sa lugar namin. Nakangiti siya pero medyo nakayuko na parang ayaw makipag-eye to eye sa akin. Hindi kayo nagbebenta ng halo-halo ngayon? Tanong ng babae. Hindi po bukas po siguro, sagot ko. Yung buntis nasaan siya? Magbebenta ba siya bukas? Tanong ng babae. Baka po hindi muna. Bakit niyo po pala hinahanap si ate? Tanong ko naman. Ang sarap kasi ng halo-halo niya. Sige at babalik na lamang ako sa ibang araw, ang sabi ng babae at naglakad na siya palayo. Sinundan ko ng tingin yung babae, Papa Dudut, at ewan ko. Hindi naman ako judgmental na tao pero parang ang weird ng pakiramdam ko sa babaeng yon. May masama akong naramdaman pero hindi ko matukoy kung ano yon at kung saan ang gagaling. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin yon.
Naisip ko kasi na baka may mga ganong tao talaga. Yung kahit na hindi mo sila kilala ay mabigat na kaagad ang loob mo sa kanila. Pagdating ni nanay at ate Isa ay sinabi nila sa amin na okay naman ang baby ni ate at si ate mismo. Sobra kong natuwa kasi nagpa-ultrasound na rin si ate Isa kaya nalaman niya na babae pala ang anak niya. Nanalo tuloy ako sa pustahan namin ng 20 pesos at ang sabi naman ni ate walang problema sa kanya kahit na anong gender ng baby niya. Basta healthy at normal itong lumabas. Pero kung papipiliin siya, mas gusto niya talaga ang lalaki. E di tama pala yung sinabi ng babae nung isang araw na babae nga ang anak ko, turan ni ate Isa. Kaya nga ate, ang galing niya. Teka, dumaan siya dito kanina yung babae. Akala niya ay nagbebenta tayo ng halo-halo. Nasarapan daw kasi siya sa halo-halo mo ate. Babalik daw siya sa ibang araw. Ang wika ko. Sino namang babae yan? Singit ni nanay. Yung bumili po ng halo-halo nung isang araw. Ang sabi niya kasi babae ang anak ko kasi bilog ang tiyan ko. Tugon ni ate Isa. Nang nalaman ni nanay na hindi namin kilala kung sino yung babae ay sinabihan ni nanay si ate Isa na wag na itong makikipag-usap sa hindi nito kilala dahil yon ang sinabi ni Aling Felicia. Mas okay na raw na masabihan si ate Isa ng suplada kesa sa maulit yung nangyari sa kanya nung isang araw. Hindi na rin namin pinatao sa halo-haloan si ate Isa kahit pa meron na siyang pangontra sa usog o bate. Ayaw pa rin i-risk ni nanay ang kaligtasan ni ate Isa at ng bibi niya. Nagpaturo na lamang ako kay ate Isa sa kung paano niya ginagawa ang halo-halo niya. Kung ganong sahog ang dapat kong ilagay. Nakuha ko naman kaagad ang paggawa ng halo-halo at simula noon ay ako nang palagi nagbabantay sa halo-haloan namin. Kung minsan naman ay sinanay kapag nagreklamo na ako ay napapagod na sa kakakaskas ng yelo. Dahil sa nakuha ko ang paggawa ni ate Isa ng halo-halo ay marami pa rin namang bumibili sa amin. Si ate naman ay nasa bahay lamang at lumalabas lamang siya sa umaga para maglakad-lakad. Siyempre sinasamahan ko pa rin siya papadudot. Marami kasing kwento si ate Isa na talagang nakakatawa at nakakaaliw. Isang hapon magsasarado na sana ako ng halo-haloan nang makita ko yung babae. Lumapit siya at nagtanong kung nagbebenta pa ako. At ang sabi ko ay magsasarado na kami kasi mauubos na ang yelo namin. Ang totoo ay may yelo pa kami pero hindi ko talaga alam kung bakit mabigat ang loob ko sa kanya kaya ayaw ko siyang bentahan. Sayang, namimiss ko na ang halo-halo ninyo, ang sabi ng babae. Balik na lang po kayo bukas, agahan po ninyo para makaabot kayo. O kaya ay try niyo po sa kabilang street, may nagbebenta rin po doon ng halo-halo, ang sabi ko sa kanya. Wag na, mas gusto ko ang halo-halo ninyo. Yung buntis pala nasaan? Hindi ko na siya nakikita, ang sabi pa ng babae. Nasa loob po ng bahay namin, hindi na po siya nagbebenta. Bakit niyo po ba siya palaging hinahanap? Usisa ko. Ngumiti lamang siya sa akin papadudot at nagpaalam na siya. Ang sabi niya ay babalik na lamang ulit siya sa ibang araw para bumili sa amin ng halo-halo. Mas lalong lumaki ang pagdududa ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sa 2 beses na bumalik siya para bumili ng halo-halo ay palagi niyang hinahanap si ate Isa. Sinabi ko yung kay ate at ang sabi naman niya ay baka nagustuhan lang talaga ng babae ang halo-halo niya kaya palagi siyang hinahanap. Narinig ni nanay ang usapan namin at ang sabi niya kapag nagpakita ulit yung babae ay tawagin siya at siya ang kakausap dito. Kagaya ko ay hindi na rin maganda ang kutob ni nanay sa babaeng yon, papadudot. Lumipas nga ang ilang araw at hinintay kong bumalik yung babae pero hindi na siya bumalik pa. Isang gabi kakatapos lang naming kumain ng hapunan. Lumabas ako ng sandali at nagpunta ako sa harapan ng aming bahay. May nakita akong babae na nakatayo sa harapan ng bahay namin, papadudot. Nakaharap siya sa aming bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit madilim sa kinakatayuan niya ay sigurado ako na yung babae na palaging hinahanap si ate Isa. Hindi na ako natakot na tanungin siya kung ano ang kailangan niya. Bigla siyang naglakad ng mabilis palayo. Pumasok agad ako sa bahay at sinabi ko kina nanay na nakita ko yung babae sa labas. At lumabas kaagad si nanay para habulin yung babae pero hindi na niya ito nakita pa. At hindi ko rin naman kasi alam kung saan siya nagpunta. Kinakabahan ako ng time na yon at naramdaman ko kasi na parang hindi maganda ang dala ng babaeng yon, papadudot.
Nagkaroon na tuloy kami ng hinala na baka isang aswang ang babae na yon at ang pakay niya ay si Ate Isa dahil buntis ito. Bago kami matulog ay sinigurado namin na nakalock ang pinto at hindi na mabubuksan ng basta-basta ang mga bintana. Nagsaboy din kami ng asin sa paligid ng aming bahay dahil pangontra daw yon sa lahat ng uri ng aswang. Maaga rin kaming natulog pero nagising din kaagad ako kasi sobrang init. Napakaalinsangan ng paligid at hindi ko yon binigyan ng pansin kasi summer noon at talagang mainit kahit na gabi. Babalik na sana ako sa pagtulog nang may marinig akong kaluskos sa bubong ng aming bahay. Ang buong akala ko ay pusa lamang yon. Maya-maya ay parang kinukutkot na yung bubong namin, nakakangilo na yon. Tumayo ako para lumabas at itaboy yung inaakala kong pusa na nasa bubong. Nagtaka ako nang makita ko sina nanay at tatay na nasa sala. May dalang itak si nanay na akala mo ay isa siyang katipunera na susugod sa giyera. "Anong ginagawa ninyo?" tanong ko sa kanilang dalawa. "Huwag kang maingay, may tiktik," ang sabi ni nanay. Natakot kagad ako sa sinabi ng nanay ko. Nagising na rin si Ate Isa at ang sabi niya ay kakaiba raw ang nararamdaman niya. Medyo sumasakit daw ang tiyan niya at sobrang init ng pakiramdam niya. Nang sabihin ni nanay na merong tiktik sa bubong namin ay napayakap si Ate Isa sa akin sa sobrang takot. Maya-maya ay mas lalo lumakas ang kaluskos at pagkutkot sa bubong. May narinig na rin kaming malakas na pagaspas ng pakpak na parang nanggagaling yon sa isang napakalaking ibon. Doon na hindi nakatiis ang tatay ko, Papa Dudut. Inagaw niya kay nanay ang itak at matapang siyang lumabas ng bahay dahil sa curious ako ay sumilip pa nga ako sa bintana. "Tigilan mo kami, umalis ka na. Kilala ka namin, pupuntahan kita sa bahay mo at iitaking kita." Galit na sigaw ni tatay. Pagkasigaw niya ng ganon ay may isang napakalaking ibon ang lumipad mula sa ibabaw ng bubong namin. At noon lang ako nakakita ng ganong kalaking ibon sa buong buhay ko. Talagang kinilabutan ako ng sobra at doon na ako naniwala na nag-i-exist talaga ang tiktik. Malakas din ang hinala namin na ang babaeng palagi naghahanap kay Ate Isa ay yung tiktik. Salamat na rin sa Diyos dahil matapang si tatay at nagawa niyang takutin yung tiktik kasi simula ng gabing yon ay hindi na yon na ulit pa. Napansin din namin na hindi na bumalik yung babae para bumili ng halo-halo. Maayos din na naipanganak ni Ate Isa ang baby nila ni Kuya Theo. Kahit na isang beses lang ako nakakita ng ganong nilalang, ay hindi ko talaga yon makakalimutan. Naisip ko rin na kung wala si tatay noon sa bahay ay baka kung ano na ang nangyari sa amin, lalo na kay Ate Isa at sa baby niya. Si nanay naman kasi hahawak-hawak ng itak pero takot namang gamitin. Ngayon ay nasa ibang bansa pa rin si Kuya Theo pero nagpakasal na sila ni Ate Isa noong umuwi siya sa pangalawang beses. Sa bahay pa rin nakatira si Ate Isa at natupad naman ni Kuya Theo ang pangako niyang kay nanay kasi kahit paunti-unti ay nagawa niyang ipaayos ang aming bahay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and thank you sa chance na ma-feature ang kwento ko sa inyong programa. Isang malaking karangalan po ito para sa akin. Sincerely yours, Ses. Huwag tayong basta-basta magtitiwala sa hindi natin kilala. Mas makakabuti kung kilalanin muna natin sila ng husto at alamin kung ano nga bang pakay nila sa atin. Hindi ito sa pagiging judgmental bagkus ito ay isang paraan ng pag-iingat lamang. Walang mali-mali na i-priority natin ang ating sariling kaligtasan at kapayapaan ng kaisipan. Mapalad ka kung napapaligiran ka ng mga tao na handa kang protektahan laban sa mga tao na may masamang balak sa iyo. Mga tao na handang gawin ang lahat upang masigurado ang iyong kaligtasan. Sila ang mga tao na dapat mong pahalagahan at pagkatiwalaan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.